Kaibigan, isang mapagpalang oras ng pag-aaral. Napakabuti ang Diyos sa bawat isa sa atin sapagkat binigyan tayo ng panahon para pag-aralan muli ang kanyang mga salita. Laging nagbibigay ito ng panibagong pag-asa na patuloy tayong tumitibay sa pananampalataya, tumitibay, lumalakas ang ating paglilingkod sa ating Panginoong Diyos habang naghihintay sa kanyang malapit na pagdating. Ito po ang iyong lingkod, Pastor Ray Urbi, bilang facilitator sa ating pag-aaral ngayong oras na ito. Binabati ko ang lahat ng ating mga viewers dyan. Maging sa Japan, sa Leyte, sa Zambales, sa Burias Island, sa Bataan, sa Surigao, sa may tulay na patpat, at ganun din sa Cagayan Valley. At sa lahat na di ko pa nabanggit, kaibigan, kung saan ka man naroroon, pagpapalain ka ng ating Panginoong Diyos na nawa mabuti ang iyong kalagayan. Patuloy kaming nananalangin sa lahat ng mga viewers at naglilingkod sa ating Panginoong Diyos. Patuloy po kayong mag-comment dyan sa comment section na nakalagay dyan, kaibigan, para malalaman namin kung saan man kayo naroroon at nakakarating ang programang ito. Ang ating mga kasama dito sa studio ay ang ating mga dalawang mabubuti at magigiting na kaibigan, kamanggagawa dito sa NPUC. At ang una dito ay si Pastor Abraham Del Rosario. Siya po ang ating direktor ng publishing ministry dito sa North Philippine Union Conference. Kumusta kayo, Pastor Abe? Pinakamabuti, Pastor Ray at Pastor Dave, at gayon din sa ating mga masugid na taga-subaybay ng oras ng pag-aaral. Ginaganyak namin kayo, kaibigan, na mag-sponsor ng The Great Controversy. Ito ay global distribution natin, Missionary Book of the Year 2023, at atin na pong ibibigay ito sa Oktubre 14. Kung ninanais nyo magkaroon ng kopya nito, ay pumunta po kayo sa ating mga visions and conferences. Gayon din po, kung gusto nyo mapanatili ang inyong kalusugan, napakaganda po itong Health and Home Book Bound. Ito po yung edition 2023. At yung bago po ay darating po itong Oktubre po, mga kaibigan ko. At ang nilalaman nito ay very educational and informative. Nandito po yung tungkol sa child training, home nursing, and advanced information about science and health. Puntahan po ninyo ang ating mga literature evangelists na naka-assign dyan po sa ating mga mission and conference. Maraming salamat, Pastor Abi. Ang pangalawang makakasama natin dito sa studio ay si Pastor Dave Murado. Siya po ang ating direktor ng Adventist Youth Ministries dito sa North Philippine Union Conference. Kumusta kayo, Pastor Dave? Mabuti naman, Pastor Ray, Pastor Abe, at sa oras na ito tayo natutuwa na muli tayong makapag-aral ng salita ng ating Panginoon at ating inaanyayahan ang ating mga sumusubaybay, gandi ng ating mga kabataan, gandi ng ating mga magulang, ang lahat ng miyembro ng pamilya upang tayo po'y mapagpala sa muling pag-aaral natin sa pagtalakay sa ating tema sa oras na ito. Alright, sa ating pagpapatuloy, nais natin anayahan ang bawat isa at tingin natin si Pastor Dave sa maikling panalangin. Tayo po ay manalangin. Mapagpala naming Panginoon Diyos na nasa langit, nagpupuri po kami sa oras na ito upang patuloy na kami ay makapag-aral ng iyong salita. Hiling namin ang gabay ng Banal na Espiritu. Ihanda ang aming mga puso't isipan upang ang mga katotohanan na aming tatalakayin ay mag-akay sa amin sa isang malalim na pagkaunawa sa inyong salita at malapit na relasyon sa inyo. Pagpalain niyo rin po ang aming mga taga-subaybay. Nawa ang bawat isa sa amin ay mabless sa aming tatalakayin na tema ngayong oras na ito. Ito po ang aming dalangin. Salamat po sa pagdinig sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Amen. Ang aklat na patuloy nating pinapag-aralan, kaibigan, ay ang mga taga-Epeso na sinulat ni Apostol Pablo sa mga mananampalataya kay Kristo Jesus sa iglesia ng Epeso. At ganoon din naman para sa atin ang talakay ito, na aklat na ito, na tayo nananampalataya kay Jesucristo. Kaya para sa atin din ito sa ating kapanahunan ngayon, kaibigan. At ang pamagat ng ating pag-aaralan, ang pang-12 na paksa, ay ang panawagan na manindigan. At ang talatang sa uluhin ay matatagpuan sa Epeso 6, 10 at 11. Ito po ang sinasabi: sa kahuli-hulihan, patuloy kayong magpakalakas sa Panginoon
at sa kapangyarihan ng kanyang lakas, isuot ninyo ang buong kasuutang pandigma ng Diyos upang kayo'y makatagal laban sa pakana ng dyablo. Narito ang ating pag-aaralan. Napakaganda, kaibigan. Ninanais ni Apostol Pablo, ganun din ang ating Panginoong Diyos, na tayo ay tumayo at manindig ng bawat isa sa pananampalataya. Meron po tayong tatlong bahagi para ma-summarize natin ang ating leksyon. Ngayong oras na ito ay 3 S, Pastor Abe, Pastor Dave. Unang S dito ay stand firm in the Spirit's wisdom. Ang pangalawa ay stand and fight with Jesus' word. Ang pangatlo ay stand in faith as God's witness. Napaganda ito. Tatayo na matibay. At kailangan ito sapagkat sa pananampalataya at habang tayo naglilingkod sa ating Panginoong Diyos, maninindigan tayo ayon sa ating pananampalataya, katapatan sa ating Panginoong Diyos. Kaya ibigay natin ang unang point dito na sinasabing stand firm in the Spirit's wisdom. Ibibigay natin kay Pastor Abe. Siya ang magpapaliwanag dito. Napakaganda, Pastor Ray, itong ating discussion ngayon kung paano tayo manindigan, mga kapatid, sa ating pong buhay. By virtue ng kapangyarihan ni Kristo, tayo po ay nagtagumpay na. At sa kanyang karunungan at kaalaman, ay kanyang ipinagkaloob ang kanyang buhay at pagpapala sa iglesia. Tayo din ay pinagkalooban niya ng mga kaloob at tayo ay binigyan niya ng sandata, ang ating Panginoon. So ngayon, ang mga Kristiyano ay meron tayong pakikipagbaka at sa magitan ng sandata na galing sa ating Panginoon, ang pagbabakang ito ay matagal nang nagtagumpay, Pastor Ray. Ngayon, paano tayo manindigan? Ano? So, yung first letter S, ang sabi dito, Paul urging believers to stand firm in the Spirit's wisdom, Pastor Ray. So, dito sa binasa mo kanina ay napakaganda sa talatang sa uluhin. Kung napansin ninyo, mga kaibigan ko, sa Epeso Kabanata 6, sitas na 10, ang sabi dito ni Pablo ay sa katapos-tapos ay magpakalakas kayo sa Panginoon. Sa English ay be strong in the Lord. Okay? Hindi tayo po pwedeng makipagdigma maliban lamang na nandyan ang ating Panginoon, mga minamahal na kapatid. Hindi tayo po pwedeng magtagumpay sa buhay na ito kung wala ang kalasag o sandata na buhat sa ating Panginoong Diyos. Siya lamang ang po pwedeng makatulong sa atin. At sa magitan ng karunungan ng Banal na Espiritu, magagabayan tayo kung paano tayo manindigan na nakikita sa atin ang kalagayang mapagpakumbaba at masunurin sa kalooban ng Panginoon. So, nire-remind ng talatang 10 ng Epeso Kabanata 6 na ang pinagmumulan lang ng lakas natin ay walang iba kundi ang ating Panginoon. Maliban sa Kanya ay wala na, Pastor Ray. Ngayon, ang mananampalataya, gusto ng Diyos na ibahagi ang Kanyang kapangyarihan sa mga mananampalataya. Ngayon, may mga ilang talata, Pastor Ray, na gusto kong basahin mo para makita natin kung paano ibinahagi ng ating Panginoon ang Kanyang kapangyarihan sa mga mananampalataya. Doon sa aklat ng Epeso, Kabanata 1, sitas na 19 at 21, pakireview natin yan, Pastor Ray. At kung ano ang di masukat na kadakilaan ng Kanyang kapangyarihan sa atin na sumasampalataya, ayon sa paggawa ng kapangyarihan ng Kanyang lakas. 20. Kanyang isinagawa ito kay Kristo, nang Kanyang muling buhayin siya mula sa mga patay at pinaupo sa Kanyang kanan sa sangkalangitan. 21. Higit na mataas kaysa lahat ng pamunuan, kapamahalaan, kapangyarihan at paghahari at sa bawat pangalan na pinangalanan, hindi lamang sa panahong ito, kundi maging sa darating na panahon. So, ang ating Panginoon ay exalted God, doon sa langit na bayan, nasa tabi ng trono ng Diyos Ama. Ibig sabihin, kapag ganun ay meron kang authority
At lahat ng kapangyarihan ay naibigay sa Kanya. At lahat ng kakayanan kung paano lumalang, bumuhay, magpagaling, magpalakas, at higit doon ay kung paano niya sinubaybayan at minahal ang iglesia nung siya ay nabayubay doon sa krus ng Kalbaryo, Pastor Ray. So napakahalaga dito, itong kapangyarihang ito ay ibinahagi sa atin. Kaya nga nung iniutusan ng Panginoon ang kanyang 12 alagad na sa inyong paghayo, sabi niya ay, kayo ay magpalabas ng mga demonyo, kayo ay magpagaling ng may karamdaman, kayo ay bumuhay ng mga patay at maging ang mga alakdan ay walang kapangyarihan sa inyo. Yan yung mga pananalitang maganda na ginamit ng ating Panginoon. Pakibasa mo pa, Pastor Ray, sa Efeso chapter 2, verses 4 to 6 at titingnan natin kung ano yung mga bagay na ibinahagi ng Diyos sa atin. Ngunit ang Diyos palibhasa'y mayaman sa awa dahil sa kanyang malaking pag-ibig sa atin. 5, maging noong tayo'y mga patay sa pamamagitan ng ating mga pagsuway, binuhay niya tayo kay Kristo sa pamamagitan ng biyaya. Kayo'y naligtas. 6, at tayo'y muling binuhay na kasama niya at pinaupong kasama niya sa sangkalangitan kay Kristo Jesus. Imagine, kay ganda po yung pananalita ng ating apostol na Pablo, no? Na napakaganda ang pagkakahanay ng kanyang karunungan kung paano tayo ginabayan ng Diyos. Na tayo dati ay walang kaligtasan, ngunit nagkaroon ng kaligtasan. Patay sa pananampalataya, ngunit binuhay dahil sa biyaya ng ating Panginoon. Ito yung mga bagay na ibinigay ng Diyos sa atin, Pastor Ray. Ngayon, ang pinakamaganda dito na aking nakita, pakibasa, Pastor Ray, sa Efeso Kabanata 3, setas na 16 at 17. Upang sa iyo'y ipagkaloob niya ayon sa kayamanan ng kanyang kalwalhatian na kayo'y palakasin ng kapangyarihan sa magitan ng kanyang espiritu sa pagkataong loob, upang si Kristo ay manirahan sa inyong mga puso sa magitan ng pananampalataya kung paanong kayo'y nag-uugat at tumitibay sa pag-ibig. Napakaganda ito, Pastor Ray, kasi nasa iyo na ang banal na espiritu. Mananahan pa si Kristo sa iyo at sa pamamagitan nito ay mag-uugat tayo sa pag-ibig ni Kristo. So yun yung mga kapangyarihan, Pastor Ray, na ibinigay sa atin. Ngayon, meron pang isang kapangyarihan na ibinibigay ng Diyos sa atin. Doon sa Efeso Kabanata 6, sitas na 13, Pastor Ray. Kaya't kunin ninyo ang buong baluti ng Diyos upang kayo'y makatagal sa araw na masama. At kung magawa ninyo, ang lahat ay tumayong matatag. Itong pananalita ng ating apostol, si Apostol Pablo, ito ay sinaunang pakikipagbaka, Pastor Ray. Kinakailangan mo na pag nakipagbaka ka, salubungin mo yung kaaway mo para makilala mo. At sa iyong pakikipagdigma ay kinakailangan mong magdala ng sandata. May pananggalang ka upang ikaw ay magtagumpay. At sisikapin mong magtagumpay sa pakikipagdigma. So ito yung napakagandang binabanggit ng talata doon sa 13, Pastor, na sinasabi dito na kailangan natin ang buong kagayakan ng Diyos. Kung wala ang buong kagayakan ng Diyos, madali tayong maigupo. Bakit po? Kasi ang kalaban natin ay mga makapangyarihan sa himpapawid, sa ibabaw ng lupa, mga kapangyarihan na hindi natin kayang labanan, kapangyarihan ng kadiliman, mga minamahal na mga kapatid. So ito po ay inire-relate ni Pablo sa atin. Ang application niya ay tayo ay kinakailangang magpakatapang sapagkat itinataas ni Pablo bilang manggagawa ay maging aktibo tayo sa misyon ng ating iglesia. Yun ang pakikipagdigma natin, isang spiritual na pakikipagdigma. Tayo ay sundalo ng Diyos. So, tangan-tangan natin ang katotohanan, Pastor Ray, ang banal na kasulatan. Ito ang pananggalan natin, ito ang sandata natin, ito ang proteksyon ng ating noo, ng ating isipan. Kaya nga, sinasabi dito na kapag tayo aktibo sa misyon ng ating Panginoon, ibig sabihin na igugupo natin ang kaaway ng Diyos. At ang isa pa ay magiging attentive tayo bilang isang buhay na saksi ng kanyang banal na salita. Then at the same time, kapag tayo ay cognizant tayo
sa mga probisyon na ibinibigay ng Diyos sa atin, magiging matagumpay tayo sa ating pananampalataya. At maging palagi ang alerto. Okay? Palagi ang alerto na makiisa at makisangkot, makiisa, makisangkot at tumulong sa gawain ng mga mananampalataya sa loob ng iglesia. Sa pamamagitan nito, kung tayo ay mas maraming gumagawa, mas maraming sundalo ng Panginoon, ibig sabihin, madali nating maigupo ang kaaway ng Diyos. Kasi kung mag-isa lang ako gagawa nun, hindi ko kaya, Pastor Ray. Kaya magtulungan, magdamayan, at magkaisa. Maraming salamat. Napakaganda ang paliwanag para tayo ay tuloy-tuluyan na tumatayo, na matatag at matibay sa lahat ng mga panaka ng kaaway at paglilinlang ng kaaway habang tayo naghihintay sa ating Panginoong Diyos, na kinakailangan natin yung hindi lang yung kapangyarihan ng Banal na Espiritu, ang kanyang salita, kundi sabi dito yung kanyang Espiritu na patuloy na susubaybay sa atin. Alam mo kaibigan, merong isang bata nagtatanong kung saan nanggagaling ang lakas ng boses nung nagsasalita. Tinatanong niya kung saan Pero kasi yung nagsasalita sa harapan, Pastor Dave, ay nakahawak ng mikropono. Kaya yung bata, ang alam niya, ang lakas ng kanyang salita ay nanggagaling doon sa mikropono. Tapos na yung speaker ay pumunta doon, hinawakan niya, nakasara naman, nakaklose na kasi hindi nila panahon. Salita ng salita, wala namang naririnig. Kaibigan, kung ang isang kapatid, kung isang mananampalataya ay hawak-hawak niya ang mikropono at naka-on yung mikropono, napakalakas ang kanyang boses. Maririnig sa lahat ng sulok ng kung saan man siya. Ganon tayo. Paggamit tayo sa ating kapangyarihan ng Banal na Espiritu, ng kanyang salita, para tayo ay patuloy na tumatayong matibay. Pastor? Yung sinasabi mo kanina. Tumatayo na matibay na may talino. At masigasig sa gawain ng Panginoong Diyos. Pangalawa dito na letter S ay stand and fight with Jesus' word. Ito'y isang panawagan ni Apostol Pablo kung paano tayo mapapalakas. Pastor Dave, ipapaliwanag mo nga itong pangalawa na ibig sabihin. Maraming salamat, Pastor Ray. Ganun din kay Pastor Abe. Ang ating pong leksyon ay isang panawagan na tayo'y manindigan. At sa mga talatang ating binasa kanina, lalo na yung ating susing talata para itong conclusion doon sa chapter 6, pero hindi pa ito ang talagang katapusan ng pag-aaral, kundi sinasabi niya, ang ina-address niya rito, Pastor Ray at Pastor Abe, ay ang mga kapatid. Ang sabi ron ay, be strong in the Lord, maging matatag. At sa unang tema na tinalakay ni Pastor Abe, ang sabi ay unay manindigan sa espiritu ng karunungan. At inisa-isa niya yung mga talata sa Gis, sa talatang 13, na ang source ng ating kalakasan, ang kapangyarihan na ibinahagi sa mga mananampalataya, at ang salita at ng espiritu ng ating Panginoon ay ibinibigay na assurance ni Pablo. Ngayon, ang sabi rito, stand and fight with Jesus' word. Ito, pakikilaban na ito. Hindi lang basta tatayo ka na matatag, kundi meron ka ring action. Kasi command dito Command ni Pablo sa mga kapatid na talagang para tayong mga soldiers kanina, di ba? Tinalakay dito sa mga talata. At paano tayo tatayo ng pakikipaglaban sa pamamagitan ng salita ng ating Panginoon? Ano yung mga sikreto na sinasabi ni Pablo na sinulat niya rito sa talatang 11 at 13, pwedeng pakibasa ito, Pastor Ray. 11. At Isuot 13. ninyo ang buong kasuutan pandigma ng Diyos upang kayo'y makatagal laban sa mga pakana ng dyablo. Sapagkat ang ating pakikipaglaban ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pinuno, laban sa mga may kapangyarihan, laban sa mga kapangyarihang di nakikita na naghahari sa sanlibutan sa kadilimang ito, laban sa hukbong espiritual ng kasamaan sa kalangitan. 13. Kaya't kunin ninyo ang buong baluti ng Diyos upang
kayo'y makatagal sa araw ng masama. At kung magawa na ninyo, ang lahat ay tumayong matatag. Okay, maraming salamat, Pastor Ray. Kung makipapansin natin yung mga talata, ang sabi rito, ang pakikipaglaban ay inihalintulad tayo ron sa kasuotan ng Roman soldiers. At si Pablo, sinasabi niya, ang pakikipaglaban sa salita ng ating Panginoon, meron din tayong isinusuot na pananggalang. At ang sabi rito ay isuot natin ang buong, ang sabi rito ay armor. Pag sinabing armor, ay ito yung Sandata. para sandata, para sa pakikipaglaban mo ay meron kang sanggalang. Hindi ka matatalo, Hindi ka matatalo. Sigurado ang iyong pagkapanalo. At ang sinasabi rito ay isuot. Ibig sabihin, meron tayong bahagi sa pakikipaglaban. Yes, ang source ng strength, ng kapangyarihan ay mula sa Panginoon, pero meron siyang iniwan sa atin na dapat nating gawin, bahagi natin sa pakikipaglaban. Kaya sabi rito, ang kumande, put on the whole armor of God. At ano yon? Ang sinasabi rito ay para makalaban tayo at ang kaaway natin ay hindi nating kapwa-tao kundi ang demonyo, di ba? Ay ang demonyo makapangyarihan yan di ba? At hindi natin nakikita. Pero ang tanging sanggalang na ibinibigay sa atin sa pakikipaglaban ay ito'y galing sa Diyos. Kasi ang Diyos nagtagumpay na, di ba? Nagtagumpay na siya sa laban. At ang assurance natin kung si Kristo ay nagtagumpay, kanino tayo hihingi ng tulong? Di siyempre, dun sa mananagumpay, walang iba kundi ang ating Panginoon. At ang pakikipaglaban natin, sinabi dito sa talatang ito, sa 12, ang sabi, Aaron, pwedeng pakiulit mo yung talatang 12, Pastor Ray? Sapagkat ang ating pakikipaglaban ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pinuno. Laban sa mga makapangyarihan, laban sa kapangyarihan na di nakikita na naghahari sa sanlibutan sa kadilimang ito. Yes. Laban sa hukbong espiritual ng kasamaan sa kalangitan. Yes. Ang sabi, dinitalyo ni Pablo na ang pakikipaglaban natin ay hindi dun sa mga salaman o sa dugo. At hindi natin nakikita. Paano ka makikipaglaban, di mo nakikita yung kaaway mo, ay mahirap yun. Talo ka nun. Kaya nga, ay kung sa kadiliman nito, kapangyarihan ng kadiliman nito, demonyo, ay mas makapangyarihan yun sa tao. Kung wala ang baluti ng Panginoon, yung armor na mula sa Panginoon, hindi tayo mananalo. Kaya nga, sinasabi ni Pablo ay against evil. So, mga kapatid, mga kaibigan, ang pakikipaglaban natin ay hindi natin nakikita. Sino ba ang kaaway natin? Ang kaaway natin ay mas makapangyarihan sa atin yon. Siguradong tayong italo kung wala ang Panginoon at hindi natin susundin yung kanyang mga payo dito sa banal na kasulatan. At ano pa ang sabi roon na sikreto para tayo'y nanatiling nakatayo na nakikipaglaban sa digmaan sa sanlibutan ito? Anong sabi roon sa talatang 13 hanggang 17? Pastor Ray, pakibasa. Kaya't kunin ninyo ang buong baluti ng Diyos upang kayo'y makatagal sa araw ng masama. At kung magawa ninyo, ang lahat ay tumayong matatag. Kaya't tumindig kayo na ang inyong mga baywang ay nabibigkisan ng katotohanan na suot ang baluti ng katwiran. At nakasuot sa inyong mga paa ang pagiging handa para sa ebanghelyo ng kapayapaan. Kasama ng lahat ng mga ito, taglayin ninyo ang kalasag ng pananampalataya na sa pamagitan nito ay inyong masusugpo ang mga nag-aapoy na palaso ng masama. At taglayin ninyo ang helmet ng kaligtasan at ang tabak ng Espiritu na siyang salita ng Diyos. Napakaganda, no? Kung mapapansin natin yung mga talatang yon, specifically sinasabi niya ron, mula sa katotohanan, ang sabi rito, mula sa katuwiran, sa kapayapaan, sa pananampalataya, sa kaligtasan at banal na espiritu, yun ang assurance ng tagumpay sa pakikipaglaban. Amen. At mula ulo hanggang paa, sinasabi dyan, di ba? Ang mga soldier, di ba? Kompleto yan Mula ulo hanggang paa, meron siyang armor, yun yung kabuuan ng kanyang susuotin. Sa Kristiyanong pakikipaglaban, ito rin inihalintulad ni Pablo sa ating Pastor Ray, Pastor Abby. Kaya napakaganda, mananindigan ka, na meron kang assurance, meron kang pananggalang. At ang pakikipaglaban natin sa hindi natin nakikita
ay meron tayong kasiguruhan na ibinibigay ng Panginoon. At yung huling 2 talata dito sa ating pag-aaral ay masusumpungan natin sa 18 hanggang 20 o 3 talata pa. Ano ang sabi roon? Manalangin kayo sa Espiritu sa lahat ng panahon sa bawat pananalangin at pagsamo. At sa bagay na ito ay maging handa na may buong pagtitiyaga at pagsusumamo para sa lahat ng mga banal. 19. Idalangin din ninyo ako upang ako'y pagkalooban ng pananalita sa pagbubukas ng aking bibig upang ipahayag na may katapangan ang hiwaga ng Ebanghelyo. 20. Na dahil dito ako'y isang sugong may tanikala upang ito'y aking maipahayag na may katapangan gaya ng nararapat na aking sabihin. Okay, nakita natin yung mga huling talata doon. Binanggit ni Pablo yung kapangyarihan ng panalangin. At ng salita. Hindi pwedeng paghiwalayin ang panalangin at salita ng Panginoon para maging makapangyarihan tayo at meron tayong kasiguruhang mananalo sa digmaan. Spiritual battle, di ba? Kaya tayo natutuwa, meron tayong prayer network na ginagawa sa panahon natin ngayon. Sa mga kabataan, sa mga magulang, at saka yung prayer habits. Di ba? Meron tayong 7-7. Sapagkat bahagi yan ng ating pakikipaglaban sa kaaway. At meron din tayong Bible reading, 1 chapter a day, di ba? At ito, meron pa tayong oras ng pag-aaral, yung Sabbath School lesson, napakahalaga. Kasi mga kapatid, ay hindi tayo pwedeng magpatumpik-tumpik sa pananampalataya, maging mapagbantay tayo. Kaya yung panalangin, yung pag-aaral ng salita ng Panginoon, itong oras ng pag-aaral, yung pag-review ng leksyon, Pastor, gabi-gabi, umaga at gabi, ay kailangan natin yon. Sapagkat ang kalaban natin ay hindi laman o dugo, kundi spiritual na battle. Kaya napakaganda, Ito yung request pa ni Pablo dun sa kanyang mga sinabi na sa mga nakikinig sa kanya, na ipanalangin din siya. Kasi si Pablo sa panahong ito, ay siya'y mayroong pakikipaglaban doon sa mga pamunuan, di ba? Gusto niyang dalhin yung ebanghelyo, ipakilala niya si Kristo na tagapagligtas, pero hindi madali para kay Pablo. Kaya meron din siya rito wish o request na ipanalangin din siya sapagkat tayong lahat na mga Kristiyano, tayo ay mga ambassadors. Yun yung huling sinabi ron sa talata na 20, tayo yung mga ambassadors. Bukod sa pakikipaglaban natin sa kadiliman, tayo rin nagdadala ng ebanghelyo. Yeah, nagdadala tayo ng ebanghelyo. Kaya napakaganda na tayong lahat dapat equip. Gaya sabi kanina ni Pastor Abe, ay dapat tayo ay may espiritu ng Panginoon, ang salita ng Panginoon, hindi niya ng assurance, at ang ating pakikipaglaban sa kadiliman, ang kapangyarihan ng kadiliman, ay hindi madali. Pero merong kasiguruhan ng pagtatagumpay kapag sinunod natin itong pinapayo ni Pablo, Pastor Ray. Napakasarap pakinggan, napakabuti, at napakaganda ang paliwanag ni Pastor Dave sa atin, kaibigan. Biro mo yan, sabi niya, ang kalaban natin ay hindi nakikita. Ang Diyos ay hindi rin nakikita. Tayong nakikita. So talagang disadvantage tayo doon sa kalaban natin. Pero ang maganda dito, sinabi mo, Pastor, ang Diyos na hindi nakikita, binigyan tayo lahat ng ating mga kailangan. At tinitiyak na tayo ay mananalo. Yes. Sapagkat ang Diyos ang nagbihis sa atin kung ano yung dapat nating gawin para mananalo. Amen. At magtagumpay na sinabi mo kanina. Kaya napaganda. Wala nang mas higit pa, kaibigan, na kailangan natin. Dahil ang Diyos ibinigay na lahat sa atin kung ano ang dapat nating gawin. Ang kalaban natin hindi nakikita, pero ang Diyos na susuporta sa atin, nagagamit sa atin, na magpagamit tayo sa Kanya, binigay niya ang Kanyang salita. Makikita natin dito at sinigurado na talong-talo na ang kaaway kahit hindi natin nakikita. Tayo'y mananalo at magwagi sapagkat kumpleto tayo ng mga sandata at armas. At pwede nating isa-isahin na dyan na sinasabi dito. Yung ulo, mayroong tawag nito, Pastor? Helmet. Helmet. Sinigurado helmet na of ang salvation. kaligtasan. Yes. Kung may helmet ka,
ligtas na yung ulo. Hindi na Mag-isip tatamaan ka ng na, kawan. hindi ka na tatamahan, hindi ka na ligtas na. So, ibig sabihin, binalot ng Panginoon Diyos ang ating pagkatao, ang ating utak, ating pag-iisip, na ligtas na tayo, sigurado na tayo. Kaya may confident tayo na magsalita ang katotohanan. Yung dito, Pastor, ano dito? Breastplate. Yan yung righteousness ng Panginoon Diyos. Yes. Ang kanyang katwiran. Na tayo mabuhay na maligaya, na may pag-asa, na may katapatan, na nakikita sa atin yung tamang pag-uugali at mabuti na gawa. Amen. Ayon sa ating Panginoong Hesukristo. Ano pa yung iba? Siya ay yung Itong belt. belt. Ano yung belt na ito? Ito yung katotohanan. Pastor, ano? Na pag may belt ka pala, ay yun na yung bibigkis sa'yo para hindi malaglag ang iyong pantalon. Pag nalaglag ang iyong pantalon, hiyang-hiya ka na, mapapahiya. Ay yun ang katotohanan. Kailangan bigkising ka ng katotohanan ng iyong buhay para may freedom ka, mayroon kang lakas na gagawa sa lahat ng paraan dahil nasa katotohanan ka. Ang ganda niyan, kaibigan. Yung shield, ano pa? Yung shield. Pananggalang. Yung pananggalang. Yung Yung sword. pananampalataya. At saka lahat na ito, yung sandal, mamaya yung susunod na dito, Yeah. na sinasabi, kaibigan. Kaya hindi nagkulang ang Panginoon Diyos, kaibigan, ang kanyang salita para mawalan tayo ng pag-asa at hindi tayo dehado sa pagkikipaglaban. Kahit hindi natin nakikita, mananalo tayo sapagkat ang Panginoon, sabi mo, panalo na. At sigurado ng ating panalo. Ang pangatlo dito na outline natin sa summary ay letter S, stand in faith as God's witness. Pastor Abe, anong ibig sabihin nito? Napakaganda itong talakayan natin, Pastor Ray at Pastor Dave, ano? Kung napansin ninyo, ay yung tatlong kadyusan ay kanya tayong binihisan mula ulo hanggang paa. At ang bihis na yon ay tumutukoy lamang sa isa, ang salita ng Diyos. Oo. Yan na yun lang ang nilalaman ng isip natin. Isinasa puso natin. Ipinapangaral, ano? At ang pananggalang natin ay yung salita pa rin ng Diyos, eh. Tapos habang tayo ay yung ating mga pangyapak ay tayo lumalakad na ipinapangaral ang salita ng Diyos. Yung bigkis na nagbibigay ng kalakasan sa atin ay ang salita ng Diyos pa rin, Pastor Ray. So ngayon, natin. na talagang ang mga mananampalataya ay fully equipped ng kapangyarihan ng kadyusan. Ang banal na espiritu, ang kanyang karunungan, eh. Sabi dito, Pastor Ray, stand firm. Paul urging believers to stand firm in the Spirit's wisdom. Okay? At siya ang nagpapadunong sa atin sa tuwing binabasa natin, Pastor Ray. Then yung Paul urging believers to stand and fight with Jesus' word. Kasi may pananggalang ka, yung kanyang salita. Yung espada, yun ang salita ng Diyos, ano? Na gumuguhit sa puso ng mga tao, nasasaktan sila. Pero in the long run, kapag hinayaan nila na ang banal na espiritu ang mangusap, mababago sila. So ngayon, ang napansin ko, Pastor Ray, na napakaganda bilang mga saksi ng Panginoon. Tayo kasi ay saksi ng Diyos. Nanamnam na natin, natikman na natin ang kanyang salita, kailangan nating sumaksi. May espada tayo. Sulong, laban sa pakikidigma ng salita ng walang takot. Yan ang pakikipagdigma natin. Hindi tayo mang-aaway, pero tayo ay makikipagdigma sa malinaw, maayos at totoong katotohanan na nasasalig sa banal na salita. Ngayon, ang napakaganda dito, Pastor Ray, ay kailangan natin idamit sa English, kasi doon sa English ay put on the armor of light. The full armor. Okay? So yung full armor of light ay idamit na natin ito. Pakibasa mo, Pastor Ray, sa Romans chapter 13 verses 12 to 13. Mapapansin natin dito, napakaganda, mga kaibigan ko at mga kapatid, kung paano tayo pinayuhan ni San Pablo. Romans 13, 12 and 13, sabi dito. Malalim na ang gabi at ang araw ay malapit na, kaya't iwaksin na natin ang mga gawa ng kadiliman at ating isakbat ang mga sandata ng liwanag. Lumakad tayo ng maayos, gaya ng sa araw, huwag sa kalayawan at paglalasing, huwag sa kalaswaan at sa kahalayan, huwag sa mga away at paninibugho.
Ang ganda, no? Ating isuot or isakbat. Yan ang sinabi ni Oo, Pablo. isakbat. Isuot at isakbat ang sandata ng kaliwanagan. Huwag na tayong babalik sa dating gawa ng kadiliman. Nandyan yung katakawan, paglalasing, nandyan yung kalibugan, kahalayan, paalitan, pagkakainggitan. Wala na tayo doon, Pastor Ray. Namatay na yon sa ating lumang pagkatao. Ngayon, isinasakbat na natin ang buong sandata ng kadyusan. Gusto ko yung ginamit ng lesson natin na mula ulo hanggang paa, binihisan tayo ng ating Panginoon para magtagumpay tayo. At talagang magtatagumpay tayo kasi naalala ko pa nung inutusan ng Panginoon ang mga alagad. Ang sabi ng mga alagad, sa paghayo ninyo, banggitin nan lang ninyo ang aking pangalan, mapapalayas ninyo ang demonyo. Demonyo. Kaya si Pedro nun ay, silver or gold have I none. Di ba? In the name of Jesus, rise up and walk. Yung pangalan lang ng Panginoon ay makapangyarihan na yon, mga kapatid. So ngayon, hindi lang yon. Ang isasakbat din natin sa Romans 13 verse 14 ay isakbat din natin ang ating Panginoon. Oo. Pakibasa, Pastor Ray, sa verse 14 ng chapter 13. Kundi isuot ninyo ang Panginoong Hesukristo at huwag ninyong paglaanan ang laman upang masunod ang mga pagnanasa nito. Napakapanganib ito, Pastor Ray. Lahat naman tayo ay involved dyan, lalo sa mga lalaking matitip na kagaya ninyo. So, ang sabi dito, pag sinuot na natin ang Panginoon, iiwasan na natin yung kahalayan ng laman. Oo. Okay, marami yan. Lalo ngayon ay ang gadget ay at the tip of your finger, right sa palm mo, nakapatong ang cellphone mo. Pag natukso ka na puntahan yung bagay na hindi dapat puntahan, ay wala na. Natalo na tayo ng kaaway ng Diyos. Kaya nga nandoon yung helmet ng katotohanan. Bawal yan. So, bawal yan. Iksik ka dyan, sabi ng Panginoon. So, yun, kailangan natin isakbat ang Panginoon. Then, ang isa pa na isasakbat natin ay isakbat natin ang ano bang tawag sa Tagalog ang breastplate, Pastor Morado? Baluti. Hindi, ano yan parang sanggalang yan sa dibdib mo Para hindi ka pananggalang sa dibdib. Put on the breastplate of faith and love. Pakibasa mo sa unang Tesalonica, Pastor Ray, Kabanata 5 at 6 hanggang 8. Sabi dito, kaya nga, huwag tayong matulog gaya ng mga iba, kundi tayo'y manatiling handa at magpakatino. Sapagkat ang mga natutulog ay natutulog sa gabi, at ang naglalasing ay naglalasing sa gabi. Ngunit palibhasay mga anak tayo ng araw, magpakatino tayo, at isuot natin ang baluti ng pananampalataya at ng pag-ibig. At ang maging helmet ay ang pag-asa ng kaligtasan. Amen. Kaganda, no, Pastor Rian, no? Ito ay napakagandang kapayuhan, mga kapatid, na tayo ay mga anak na ng liwanag. Nung tinanggap na natin si Jesus, Pastor Dave, ay naging anak na tayo. Sons and daughters of God ng kaliwanagan. Kaya nga, isasakbat na natin ang breastplate ng pananampalataya at ng pag-ibig. Bakit po? Kasi sinasabi dito na tayo ay mga anak ng araw, hindi na tayo anak ng gabi. Hindi rin tayo anak ng kadiliman, Pastor Ray. Sa verse 6, nang sabi dito, huwag na nga tayong mga tulog, gaya ng mga iba, kundi tayo'y mga puyat at mga pigil. Kaganda, no? Itong talata. Sa verse 7, sapagkat ang nangatutulog ay nangatutulog sa gabi, at ang nangaglalasing ay nangaglalasing sa gabi. Dadapwat palibhasay, mga anak tayo ng araw. Okay. Sons of righteousness na tayo. Kaganda, ano po, mga kapatid? Kaya magtatagumpay tayo sapagkat ito yung sinasabi ng ating Panginoon. Meron na tayong isasakbat natin ang sandata ng liwanag, isasakbat din natin ang ating Panginoong Yesus, then isasakbat din natin ang breastplate ng pananampalataya at pag-ibig. Then at the same time, dito, tinuturo ni Pablo na ang kapangyarihan ng Diyos ay kanyang wawasakin ang mga pader ng kadiliman. Pakibasa mo, Pastor Ray, sa ikalawang Kronika,
2 Corinthians, chapter 10, verses 3 to 6. Titingnan natin ito para may mga proof text tayo sa mga bagay na pinag-aaralan natin. 10, 3 to 6. Sapagkat bagaman kami ay lumalakad sa laman, ay hindi kami nakikipaglabang ayon sa laman. Sapagkat ang mga sandata ng aming pakikipaglaban ay hindi makalaman, kundi makadiyos na may kapangyarihang makagiba ng mga kuta. Aming ginigiba ang mga pangangatwiran at bawat palalong hadlang laban sa karunungan ng Diyos at binibihag ang bawat pag-iisip upang sumunod kay Kristo. At 6, na handang parusahan ang bawat pagsuway kapag ang inyong pagsunod ay ganap na. Napakaganda itong pinag-aaralan natin, Pastor Ray. Talagang ako ay natutuwa sa provision na ibinigay ng Diyos. 3 persona ang nagbibigay proteksyon sa atin. Ang karunungan ng banal na Espiritu, ang salita ng Diyos, at tayo'y ginawang saksi ng ating Panginoon. Okay? So, iyon ang ating nakita dito. So, ngayon, ipinagkaloob na sa atin, Pastor Ray, ang katotohanan. Ipinagkaloob din ang katwiran ng ating Panginoon. Ipinagkaloob din niya ang kapayapaan, pananampalataya at kaligtasan na ito'y masusumpungan lamang sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. At sa atin po, ang Diyos ay kasama natin. Ano po mga kapatid, sa ating paghayo, sa pakikipagdigma natin, ay kasama natin ang Diyos na ang buong pagkatao natin, Pastor Ray, ay ginayakan ng proteksyon mula ulo hanggang paa. At alam natin na siya din ang nagbigay ng kompletong kasandataan sa atin. Ang Diyos pa rin ang nagbigay ng kompletong kasandataan natin upang hindi tayo magkulang at magkamali. Nakakasiguro tayo magtatagumpay kasi nandiyan ang banal na Espiritu, nandiyan si Jesucristo, at nandiyan ang Diyos Amang nag-provide ng ating proteksyon sa kabuang pagkatao natin, Pastor Ray. Salamat. At napaganda at sinabi pa dito yung, mayroon akong naiisip na kwento dito, Pastor, dito sa may araw at gabi. Iba'y nalintulad na tayo'y nasa araw na. Tapos wala na tayo sa gabi. Ibig sabihin, kadiliman. Naghamon daw yung araw at gabi. Magpakita ka, sabi nung araw. Dahil oo, sinundan nung araw yung dilim. Pumasok siya sa kuweba. Di ba? Nasaan ka? Sabi nung liwanag ayaw magpakita. Wala, hindi niya makita. Bakit? Liwanag na lahat wala nang kadiliman. Hindi niya kilala. So yung liwanag, hindi niya kilala yung dilim. Kadiliman, tama. Ang bawat isa sa atin, hindi na kailangan nating pag-aralan yung kaaway. Basta na pag-aralan na natin ang salita ng Panginoon Diyos, alam na natin kung gaano siya kakapangyarihan. Sinabi ni Pastor, makapangyarihan ang kaaway. Pero mas makapangyarihan ang Diyos. Liwanag. Na siya ang nihalintulad sa isang liwanag. Na walang katalo-talo ang liwanag. Walang katalo-talo ang Diyos. Walang pwedeng tatalo sa Kanya sapagkat siya ang ating tagapagligtas, manalalang sa lahat, Pastor. Kaya ano pang gagawin natin? May naalala ko, Pastor Ray, na sa buong Florida, ang lahat ng mga tao ay nangamatay. Dahil pagbukas nila ng kanilang faucet ay kahit patak ng tubig ay wala na silang makita. Kaya nagkauhaw sila, nagkaroon sila ng tinatawag na pagkakulangan sa tubig ng supply, ang pananib. Nag-dehydrate na sila. Nauhaw lahat ng mga tao, kasama ang mga hayop, mga halaman, at lahat ng mga bagay sa paligid ay natuyot at nalanta. Ngayon ay pinag-aralan ng mga inhinyero bakit nagkagayon na nagkulang ang supply ng katubigan sa buong syudad ng Florida. Napag-alaman nila, Pastor Ray, na nakalimutan lang pala nila doon sa dambuksan yung pinaka-main bulb. Nakasara yung pinaka-main bulb. Di walang distribution. Walang distribution sa mga patubig, sa mga inumin sa bahay, sa mga halaman, sa mga hayop ay walang makakarating doon kasi yung pinaka-main bulb ng patubig ng Florida ay naisara nila at hindi nila nabuksan.
Ang implication niyan ay pag isinara natin ang ating puso at ang ating isipan sa karunungan ng banal na espiritu at ang pananahan ni Kristo sa atin, ay magiging tuyot at lanta tayo sa ating buhay. Ang kanyang salita kasi yan ang nagdidilig sa atin upang tayo ay makapanindigan sa katotohanan. Kaya nga, nung lumikha ang ating Panginoon, liwanag ang unang nilikha niya. Let there be light, and there was light. And God said so, that it was good. So, ang liwanag talaga ay napakahalaga. So, buksan lang natin ang ating mga puso at isipan. At sa pamamagitan niyan, masasakbatan tayo ng sandata ng Diyos. Magiging malakas tayo sa pananampalataya. Tama yun, yung meron tayong bahagi. Ang sa kwento na sinabi ni Pastor Abe, yung bahagi nila hindi nila ginawa. Kaya sila nakaranas ng pagkauhaw. Gayon din tayo sa Kristiyanong pakikipaglaban. Ang utos ni Pablo, ilang beses niyang binanggit, una, be strong in the Lord. At yung marami yung bahagi, put on the helmet, put on the armor, put on the Lord, put on the breastplate. Ibig sabihin, hindi tayo hindi konsentidor ang Diyos para sigurado sa pakikipaglaban, hindi lang basta asa tayo, di ba may sinasabing, bahala na ang Diyos. Hindi ganon. Bilang Kristiyano, may bahagi tayo, di ba? May pananagutan tayo, put on. Hindi ka nag-aaral ng salita ng Diyos. Hindi ka nananalangin, hindi mo pinakakain ang uhaw mong kaluluwa ng pagkaing espiritual. Kaya ka nang lulupaypay, kaya ka nang hina. Hindi ka nagre-review ng Bible study guide. Di ba? Ng Sabbath school, wala kang lesson. Mas binagbibigyan mo ng panahon yung maraming bagay, yung pera, hindi ka makapagbili ng lesson na gagamitin mo, alam mo, magbibigay sa iyo ng paglagong spiritual. Titibay ka, di ba? Hindi ka nagbabasa ng Biblia, wala kang panahon para mag-worship. Paano ka titibay? Kaya lupaypay ang isang Kristiyano. Kaya mga kapatid, ito po ay panawagan din sa atin. Hindi lang ito sa panahon ni Pablo, kundi sa panahon natin ngayon. Hindi ito sulat lang sa mga taga-Epeso. Sa atin din, lalo na sa panahon natin ngayon. Kaya ang oras ng pag-aaral ay binigay na oras, may oras, para lumago ka, tumibay, di ba? Kaya ito yung practical application ng ating leksyon, mga kapatid. Paalala? Hindi tayo magtatagumpay, sasabihin ko sa inyo, kahit ano pang kakapangyarihan ng Panginoon, kung hindi natin isusuot at susundin yung payo sa leksyon na ito. Ibig mo sabihin, Pastor, inihanda na ng Diyos lahat ng gamit mo. Pero hindi mo naman isusuot. Ginamit, hindi mo. Para sa sundalo rin, makikipaglabang ka, wala kang suot, wala kang sundalo, wala kang manangin. Talo ka talaga, wala kang laban. Kompleto na ito, ito kompleto, 66 caliber. Meron pa spirit of prophecy. Totoo, ini-imagine ko si Pablo na tanikala. Tapos yung isa pa ay doon sa sundalo. Yung sundalo, pagtingin niya na gano'n, kumpleto siya lahat ng mga armas. Kumpletong-kumpleto. Talong-talo siya sa salaman. Wala siyang binatbat. Yes. Bihag siya. Pero doon sa spirituality na naisip niya, abay, sabi ko, binaligtad niya, ginawa niyang spiritual application. Galing. May suot siya, ibig sabihin yung sa isip. Kinumpara niya ron. So kinumpara niya lahat para manalo siya sa spiritual na buhay. Tayo ay ganun din, kaibigan. Meron tayong pag-asa. Wala tayong katalo-talo. Ayon sa ating leksyon. Lahat ay naipaliwanag na ang bawat isa sa atin. Parang naalala ko pa yung dalawang galit na aso. Pastor, nabasa mo yun? Dalawang galit na aso. Sige, tuloy mo lang. Baka maalala ko. Dalawang galit na aso. Naglaban sila. Pinaglaban. Talagang matindi ang lakas nilang dalawa. Pero, yung isa, natalo din. Kasi may matatalo at mananalo dyan. Natalo yung isa. Inalaman nila bakit natalo yung isa. Pero grabe ang kanyang galit. Kagat dito, kagat doon. Pero natalo siya. Nanghina siya. Kaya siya nanghina kasi hindi siya pinapakain. Dito, sagana sa matibay siya, matagal siya, matatag siya, matibay. Tumatagal, malakas kasi kumakain.
Kaya paglabanin mo yung kumakain at saka hindi kumakain. Ay, talo talaga Talo yun. talaga hindi kumakain. Wala yung pagkukuha na ng lakas. Ganon din. Kapag ang sino mang mananampalataya ay kumakain sa salita ng Panginoon Diyos at isa kabuhayan at gagawin, at sabi ito, sandals at makikipagbahagi sa gawain ng Panginoon Diyos, lalakas dyan. Lalakas dyan at mananalo. Kagaya ng isang kanta na yung pinakakanta natin, Pastor Dave, sa mga bata, ay ba? Read your Bible. Read your Bible, pray every day, and you grow. Yes. Hindi na yung tama. Pastor, dadagdagan na natin. Read your Bible, pray every day, witness every day, and you go, grow, glow. Tama. And you go, glow. Kasi dito sa may sinabi mo kanina, yung sandals, ibig sabihin, sinasabi dito, yung hahayo ka para ibabalita, ibabahagi yung kaligtasan na yung nararamdaman. Kaya kaibigan, mananalaw tayo. Sigurado, tiyak ang ating pag-asa ng tagumpay sapagkat nasa sa atin ang salita ng Panginoon Diyos, isa kabuhayan natin dahil ang katwiran ay naririto na ibibigay sa atin ng Panginoon Diyos. Sa ating pagtatapos, bago natin nahingin si Pastor Abby sa panalangin, ay makakarinig po tayo ng isang awitin. Lahat magagawa sa pamamagitan niya na nagbibigay
Tayo Pastor Abe. manalangin, mga kaibigan at mga kapatid. O dakila naming Panginoong Diyos, napakabuti ninyo sa amin, sapagkat kayo po ang nagkaloob ng kompletong kasandatahan upang kami ay maingatan, makapanindigan, at kaya naming labanan ang kadiliman sa pamamagitan po ng inyong salita. Salamat po sa inyo na sa pamamagitan po ng karunungan ng banal na Espiritu, kami po ay po pwedeng manindigan ng matatag. Salamat din po sa inyo pong banal na salita na sa ating paninindigan at pakikipagdigma laban sa kadiliman. Ang inyong salita ay magliliwanag sa mga taong uhaw at gutom sa mga bagay na may kinalaman sa kaliwanagan. Salamat po, Panginoon, na sa pamamagitan ninyo ang mga salitang araw-araw naming napag-aralan ay magagamit naming ipangsaksi upang kumagkagayon, O Panginoon. Marami po ang makakaalam sa inyo, sa inyong wagas na pagmamahal ay madama po nila at si Kristo'y kanilang tatanggapin bilang personal nilang tagapagligtas. Salamat sa mga viewers namin, O Panginoon, patuloy silang pakaingatan sa kanilang buhay, kalusugan, pananampalataya, at nawa tulungan ninyo silang magkaroon din ng buong sandata, buong kagayakan ng isang mananampalataya upang kung magkagayon, lahat po kami ay magtatagumpay at magmamana ng buhay na walang hanggan. Salamat sa blessings ng langit, hinihiling po namin at dinadalangin sa dakilang pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Kaibigan, tayo'y hinahamon ng Panginoong Diyos sa pamamagitan kay San Pablo na tayo'y tumayo na may panindigan, na tumayo sa pamagitan ng salita ng Panginoong Diyos. Mahal ka ng Diyos kagaya ng pagmamahal namin sa iyo.